Let's discuss sample problem 1.3. It says here the force acting on the gear tooth is F is equal to 20 pounds. Determine the component forces along line A-A and line B-B. Okay, so dito naman class, no, hindi na perpendicular yung ating mga components. So, nasabi ko last time, no, hindi laging perpendicular yon. So, pwedeng obtuse angle sila or acute angle. And since ito yung ating case class, no, we cannot use SOHCAHTOA anymore, yung mga Pythagorean theorem, yung mga formulas for right triangles. Kasi, ito ngayon ay ang tinatawag na oblique triangles, yung mga non-right triangles class. No? Kapag ganun, we can use the law of cosines, law of sine, no, para ma-calculate natin yung insides or interior angles ng ating triangle. Ayan. So, dito, para gawin natin siyang triangle, no, ito gawin mo. So, draw mo yung line B-B. Okay. So, let's say ito yung line B-B. Gawin ko siyang ganyan. Tapos, lagay ko siya dito. No? This is a line parallel to line B-B. And then, ito na ngayon yung ating line A-A mismo. I-extend ko lang ng konti. Ayan, siguro okay na to. And then, ang hahanapin natin sabi din ay component forces along line B-B and line A-A. So, parang ito yung class, no? Yung isang component, ito yung component ng force F na parallel, no, or along B-B. Okay. And then, dito naman, yung component along A-A. So, this is F, A-A. Okay? Ayan. So, ito yung kukunin natin, class. Ano yung magnitude nitong dalawang to? So, nakikita nyo, class, no? Hindi siya right triangle. Kasi, kung titingnan mo, class, no, this is 80. Tapos, 60. So, 140 ito. Ayan. So, kung 140 ito, ilan kaya to, class? Ito. So, pwede natin ilagay na. So, diba, ang buong straight line ay 180. And then, minus mo itong 80 and 60. 80 and 60. So, natitira na lang ay 40. Okay? So, lalagyan natin to ay 40. Kaya may makikita kayong 40 dito. 40 degrees. And then, kung ito ay 40 class, no? Ito ay 40. 40 din to. Diba? So, isang line lang to. Tapos ito, itong parallel lines na to. Ayan. Hinati siya ng line na to. So, yung mga angle na to, no, they are congruent. Therefore, this is also 40 degrees. Okay? Sana na-gets yan, no? And then, if this is 40, and ito ay 60, so, ilan na lang natitira, class? So, 180 minus 100. Oops. Edi 80 na lang. Di ko na-compute, ha? So, this is 80 degrees. Okay, so, ito yung ating triangle ngayon, no? Wala tayong nakitang ano dyan, class, no, 90 degrees. Therefore, hindi natin magagamit yung SOHCAHTOA. Ayan. And, ano pa ang given natin, class, no? Given yung force F, sabi doon, that is 20 pounds. 20 pounds. So, yung length ng side pala na to, ng triangle na to, this is 20 pounds. Ayan. Okay. So, dito, class, we can use law of sine. No? Mas madali ang law of sine dito. Since, ayan, so meron tayong mga, kompleto yung interior angles natin. Ang kulang na lang is yung sides. Okay. Sige.
So, naalala pa ba class yung law of sine? Yan. So, for example, we have an oblique triangle. Ayan. Tapos, ang length nito ay B, C. And then, yung mga angle doon sa vertex. So, for example, ito. Malaking C, A, this is B. Katapat niya. Yan. And then, ito yung A. Okay. Kapag ganyan class, no, using law of sine, law of sines. Yan. A over sine ng A is equal to B over sine ng B. And then C over sine ng C. Okay? Yan. So, yung length ng side A divided lang sa angle ng vertex A. Yan. That is equal to itong length ng side B over sine ng angle vertex B. And yung C naman, length of side C over sine ng angle ng vertex C. Okay? Ayan. So, that is for the law of sine. Kapag law of cosine naman, isa na lang papakita ko na law of cosine. Law of cosine or law of sine. So, let's say C. Kukunin ko yung length ng C. Ayan. So, C squared is equal to A squared plus B squared minus 2AB cosine C. Ayan. So, kapag naman, pag law of cosine. And then, marami pa yan, no? Kapag A squared naman kukunin mo and then B squared. Okay, so, hindi. Anin ko na lang to. Putol ko na to dito. So, balik ako dun sa problem. Okay, so, burahin ko na to class. Hindi naman to kasama. Dagdag lang sa discussion. And then, ano ba yung required nga ulit? So, the magnitude of required. F sub A dash A. And then, kukunin din natin yung F B dash B. Alright, so for the solution, ayan. So, kunin natin to class, no? Itong triangle na to. Itong triangle lang natin. Tapos, kukunin natin yung F A dash A. Sobrang dali na lang yan, class. Parang ganito. Solution. Okay, so that is kunin natin yung may value na, no, which is in 20 pounds. Okay, tapos yung katapat niya is 40. Therefore, this is 20 pounds over sine of 40 and then equal sa F A dash A over sine ng 80 equals F B dash B over sine ng 60. Okay? So, ito lang class, no? So, pag kukunin mo yung F A dash A, so, kunin mo itong dalawa. Parang ganun. So, F A dash A over sine 80 or diretso ko na class ha. Parang ganito yung tsura niya. A dash A, that is equal to 20 pounds divided by sine 40. Para mag-cross multiply na agad tayo. Multiplied by sine 80. Okay? So, ganon. Calculate natin, class. Now, we have 20 over sine nung 40 and then times sine nung 80. That is 30.642. Okay, so therefore, this is 30.64. Tama ba? 642. Pounds. Okay. And then, pataas siya. Pataas. Paganda.
for FB dash B, so ito yung kukunin ko class ng itong dalawang to. So, same pa rin, no? Pero multiply ko naman ng sine 40. So, 20 pounds divided by sine 40. And then, sine 60 pala, sorry. Multiply ko ng sine 60. Therefore, FB dash B is equal to, palitan ko lang, 60. 26.946. 26.946 pounds. And then, ang kanyang direction ay pag okay, so, ayan na. Ito na yun. Class, na-check na natin. Meron ba dito? Ayan, so ang sagot daw ay 30.64. Naka 3 decimal place kasi tayo. Tapos, 26.95. Alright, so that's it for this problem. So, dali lang class, di ba? Ayan, kapag may mga ganitong problem, you can use that solution. Law of sine with law of cosine. Okay, thank you.